Okay, so yun po mga kababayan, mainit na hapon po sa inyong lahat mula po rito sa Pilipinas. Ayan po, sa lahat ng mga kapatid nating mga OFWs dyan. Ayan, magandang hapon po sa inyo, umaga, tanghali, or gabi, saan man po kayong panig ng mundo sa mga oras na to. Ayan, once again, welcome po rito sa ating channel, Joshua Corpus Vlog. And i-upload ko rin po ito sa FB page ni Rover, mga kababayan. Ito, yung content na 'to, mga kababayan, na gagawin ko po, komentaryo ko. This is just my point of view o pagkadismaya. Okay. Remember this scenario, this image, mga kababayan. This is the aftermath of the Typhoon Haiyan in November 2013, mga kababayan. That is 10 years already from now. Mula ngayon, ang nakaraan o ang nakakaraan, mga kababayan, na nagresulta po ng libo-libong mga kapatid po natin diyan po, Eastern Visayas ba, yang Leyte, mga kababayan, na nasawi. Libo-libo pong kababayan natin. Okay, ano bang punto nitong content ko ngayon? Nitong aking komentaryo sa mga oras na 'to. Ako po, dismayado ako sa ginagamit pammulitika, 'di ba? Itong mga nagpapalabas po ng may mga post, Facebook, mga statement, mga kababayan. Kung sino ba yung talagang dapat bayani, sino ba yung nauna na nagresponde doon po sa Tacloban, like ito, Tacloban po, mga kababayan. Sino bang nauna na pumunta po doon? Sino ba naunang nagresponde, mga kababayan? Kasi ngayon, alam natin may nag-uumpugan. Umpugan po ng mga Duterte, umpugan po ng Kongreso, mga kababayan. Ngayon, may mga nagsasabi, nako, papapel lang yan si MR daw, mga kababayan. 'Di ba dati Marojas, na kung saan sabi siya yung bayani. May mga ganun kasi, may comics pa yun eh. Ngayon, same initial kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, sabi sa akin, mga kababayan, tayo mga Pilipino, hindi ba natin naisip yung sakit na dulot po ng pangyayari na yan? Na ngayon gagamitin na naman natin sa pamumulitika para manira po ng imahe ng isang, sabihin natin, politiko, para kumbaga pagbanggain, pagumpugin po, mga kababayan. Alam nyo, ako dismayado ako na gagamitin po yung issue na naman na to, mga kababayan, sa politika. Sasabihin, naku, napakasinungaling ng taong to. Wala yan doon sa Tacloban. Wala yan doon. Bakit kayo? Nandun ba kayo? Nandun ba sila? Ito sa akin kasi merong alam natin may video po, mga kababayan. I think naka-jacket pa nga na color yellow, kung di ako nagkakamali. Itong si Mayor yata that time, o Vice Mayor. Mayor yata. Mayor Rodrigo Duterte. Na kung saan po, from Davao City, may tulong po, mga kababayan, relief goods, then yung 911, dala po ni Mayor Rodrigo Roa Duterte papunta po sa Tacloban. Sasabihin, nauna si Tatay Digong kumpara kay Bongbong Marcos, na senador po noon, si Pangulo.
Senador po si PBBM that time, mga kababayan. Anong connect? Sino man ang mauna, sino man ang pangalawan dumating, sino man ang pangatlong dumating, mga kababayan, as long as sila po nag-contribute, sila po tumulong sa mga kababayan natin sa Tacloban. Ako, sa akin mga kababayan, medyo naano ako kasi hindi po ordinaryong pagkakataon o sitwasyon ang naranasan ng mga kababayan natin sa lugar na to. Ito personal testimony ng mga kaibigan ko, ng mga kakilala ko. No, 'di ba nagtrabaho tayo sa isang network. Meron pong director, producer, at the same time nagkakamera po siya, mga kababayan. At mentor ko rin po sa video editing yung taong ito. Kasi all around siya Pumunta po siya diyan. Pinadala siya ng network namin na pinagtrabahuan ko po dati. Pinadala po siya diyan. Yung nangyari po doon, mga kababayan, okay, na-cover niya. Mga interview, mga soundbites, yung mismong ganap on the ground, na-cover niya. But after that, mga kababayan, pagbalik niya, Davao, kailangan niya i-debriefing. Dahil iba po yung impact sa kanya. Iba po yung kanyang nakita on the ground. Mga kababayan, hindi po basta-bastang senaryo. Makita mo, maglalakad ka, may mga bangkay. Maglalakad ka along the street, hahanapin mo, nay, tay, nasaan ka? Tapos, merong natatabunan, hihilain mo. Titingnan mo kung yun ba yung kamag-anak mo. Hindi po basta-basta ang kalagayan po nila. Then yung mga raw video po nun, mga kababayan, yung mga raw video po nun, nako. Kaya every time mag-edit kami, dapat i-blur yan, dapat naka-black and white yan. Pinaganon po namin yan. Ako sa akin, mga kababayan, regardless sino po ang nauna doon na tumulong, si Mayor Rudy Duterte, si Senador Bongbong Marcos, si Mayor Alfred Romualdez, si Congressman Martin Romualdez. Sinasabi ko yung mga posisyon nila, mga kababayan, during this time, 2013. Regardless sino po, please, tigil po natin yung kaka-anniversary lang po, 10th anniversary. Pambihira, grinab na opportunity para gamit po sa pamumulitika. Naku, kayo, Romualdez, nauna naman si Duterte sa inyo. So, ano lang yan, late na dumating si Marcos. Kwento pa nung kakilala ko May isang opisina o yung mismong parang building doon. Walang kuryente. Pero si Senador Bongbong Marcos during that time, doon nag-opisina, mga kababayan. Para sa yung pag-responde po, mga kababayan. Nag-opisina siya doon. Yung Tacloban. Kasi pumunta rin po siya doon Kwento po ito ng kaibigan ko o kakilala ko na pumunta po doon, mga kababayan. Meron din akong kakilala na kung saan yung mga kaklase niya, kasi nag-aral siya diyan sa Tacloban, school records nila, wala lahat, was out, mga kababayan. Different stories, different experiences, mga kababayan, ng mga kapatid po natin. Tapos gagamitin sa pamumulitika. Please, wala akong papanigan sa issue na to. Tigil natin. Ito, mga kababayan wala tayong pinagkaiba sa mga dilawan.
Wala tayong pinagkaiba sa mga Pinklawan. Napilit nating sinusuka na from time to time, sinisita natin, binabash natin. Kung yung senaryo na to, like itong Tacloban, itong Yolanda, mga kababayan, gagamitin natin para mamulitika. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kasi ang dami makikita, mga kababayan, sa social media right now. Ako, pakiusap ko po ito. Please, tigil natin. Pakiusap ko to, regardless na pakinggan nyo o hindi. Platform nyo yan, account nyo yan, karapatan nyo yan. Pero ito, pakiusap ko. Sa akin to, mga kababayan, pakiusap ko. Hindi ako nag-uutos sa inyo. It's up to you to acknowledge, or it's up to you. Siguro, mag-ano naman po kayo. Kunting recollection lang. Please, wag nating gamitin. Ang senaryo na to, sa paninirang ng imahe ng isang tao. 2013, fourth year college na ako nun. 10, 11, 12. Fourth year college na ako. Taking AB Theology sa isang school sa Davao, mga kababayan. Then, nasa Manila pa ako during that time, na kung saan po, practicum na kasi namin fourth year. Practicum na namin. Then, nung araw na yan, na kung saan may matindi po yung nanalasa na talaga si Yolanda. In Parañaque, meron po kaming napuntahan doon na kinokontak niya yung kamag-anak niya. Kausap niya pa, then later on, nakat yung signal, mga kababayan. Hindi niya na makontak, which is hapon, bandang hapon na yun eh. Yan, wala nang signal, mga kababayan, which is nanalasa na si Yolanda or si Typhoon Haiyan sa Tacloban. Ito pakiusap ko lang, mga kababayan. Sabihin nyo man, ako, napakawalang kwenta talaga ng content at ng Diyos. It's up to you po, mga kababayan. Ako, nakikiusap ako sa inyo. Tigil po natin yan. Respetuhin po natin ang emosyon ng ating mga kababayan na nandoon po mismo sa lugar na kung saan po apektado o nasalanta ng bagyong si Yolanda. Respetuhin po natin yung emosyon nila. Kasi habang dinidiscuss po ninyo yan, ginagawa nyo ng content, ginagawa nyo ng video, ginagawa nyo ng mga statement. Sino ba nauna? Sino bang nauna? Paulit-ulit yung pinaparecall, pinipilit nyo na ma-recall para sa kanila. Kung sino ba talaga dapat ang tumulong sa kanila. But in fact, mga kababayan, tulungan sana natin maghilom yung sugat na nararamdaman nila. Tulungan sana natin na mapagaan yung loob nila. But instead, yung iba dyan, hindi pa po nakakapag-overcome. Hindi pa po nakakapag-adjust, nakakapag-move on. Lalong-lalo na, mahal mo sa buhay ang mawala. Nako. Lalong-lalo na yung family-oriented tayong mga Pilipino. Talagang hindi po basta-basta ang ating tawag nito. Ang ating yung pagiging close natin. Close family ties. Mga kababayan, hindi po basta-basta. Kaya nga po pag may sumakabilang buhay, ang sakit-sakit para sa atin. Please lang, tigil po natin yung ganyang issue na batuhan, mga kababayan. Regardless sino po ang nakatulong, Mayor Rodrigo Duterte, Senator Bongbong Marcos, Mayor Alfred Romualdez,
Congressman Romualdez. Nandiyan pa sina Marojas, panahon ni Pinoy, mga kababayan. 'Di ba? So, yun po. Magandang hapon po sa inyo. Once again, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.